Ano yung nakikita yung paliwanag dito? Bakit, kung gaganapin ang eleksyon noong survey period na yon, tatalunin at least by a slim margin ng Robredo, Raffy Tulfo yung Sara Duterte, Amy Marcos? Alam mo, ang hirap sagutin, no? Komplikado siya dahil maraming events na nangyari, no? Pero I think ang pinaka matinding pangyayari yung impeachment. Malaking bagay yan kasi itong period na to, na-cover na niya yung impeachment. Na-cover rin niya yung pag-declare ni VP Sara Duterte, I think for the second time, no? Natatakbo siya. And I think to a great extent, naka-apekto, no? Sa pananaw ng ating mga kababayan, lalo na yung mga sinasabi nating independents, undecideds, no? At saka yung mga nakatutok. Tandaan natin, no? 69% ng ating kababayan gusto ng trial. Nearly 9 out of 10 Filipinos aware tungkol sa impeachment. So by the time we took the survey, meron nang lumalabas na mga issues, allegations, buo ng pananaw ng iba nating kababayan. So naghanap sila siguro ng alternatibo. So ang dalawang alternatibong lumutang talaga nung first quarter sa Okta lang to, ay si former VP Leni Robredo na tumaas na more than 20 percentage points sa kanyang one-on-one, no, preference. At of course, yung Senator Raffy Tulfo na consistently competitive naman yung numbers niya. Yung nga lang, this quarter, tumaas talaga ng sobra-sobra si VP Robredo. So, possible yung tandem effect, yung effect ng Raffy Tulfo combining with this rising preference for VP Robredo created these numbers, Christian. Kasi tandaan natin si VP Robredo hindi naman gano'ng kalakas sa Visayas. Ngayon, medyo competitive na sila ngayon dito sa Visayas area. Oo nga. So, yung kombinasyon ng talaga rising stars, baka yun na na-create ng numbers na to. Tsaka interesting dito, Prof, si Sara Duterte nag-declare natatakbo siya sa pagkapangulo ahead of the impeachment hearing sa House. Leni Robredo consistently nagsasabi na hindi na siya tatakbo for any national position. Etong si Raffy Tulfo, nagpahayag din na hindi siya tatakbo. 'Di ba? Yeah. So, what does it say? Itong dalawa nagsasabi na hindi sila tatakbo, isa nagsabi na tatakbo, pero naungusan pa ng dalawa. Yes, I think ayun nga, you would expect na tataas pa lalo yung numbers niya, magko-consolidate pa lalo or magdadagdag sa ibang areas. Pero hindi nga nangyari yun, no? Kasi yun nga, may mga ibang issues, may ibang events na nangyari gaya ng impeachment, yung continuing critique, no, sa kanyang performance, lalo sa trust and performance niya, medyo yung trend ay pababa sa Okta. So yan ho, all of these things together with yung alam mo yung away politika, tsaka yung issue ng corruption, Christian, more than a quarter, no, close to 30% of our kababayans think it's an important issue. Kaya tuwing may lumalabas na issue ng corruption, pananagutan, napapaisip yung mga ating kababayan ng alternatibo. And I think nung first quarter, it's a confluence, sa Pilipinas, nagsama-sama lahat itong mga factors na to create this kind of survey data or result, no. So tandaan natin, lumalakas na si former VP Robredo, yung lamang lumiliit between her and Sara. So nag-iba yung trend niya, no. It's the race is becoming tighter between her. Now, dinagdagan mo pa ng Raffy Tulfo na malakas na from the very start. Meron na siyang kahit wala yung mga alam mo yung Tulfo, wala siyang baluarte pag makita mo yung datos, no. Pero brand siya na kilala nationwide, yung Tulfo Brothers na yan. And nakakatulong sila sa pagkukulang ni VP Robredo sa Visayas. And I think nakita na natin to, no. And I think lalo pang lumakas siya sa Balance Luzon in particular dahil nagtandem sila ni Tulfo. Tandaan nyo, hypothetical lang to. Hindi natin alam kung mangyayari to. Based on what we know now, we're in the month of May, nagsabi na yung dalawa na hindi sila tatakbo. But then again, yun nga, ang sinasabi dito, the race has narrowed, mas competitive na siya. Walang narrative of invincibility or inevitability on the side of VP Duterte. And lastly, naghahanap ang mga kababayan natin ng alternatibo. So clearly, yung momentum na kay Leni Robredo ngayon, base rito sa survey na ito, tama? Yeah, tama. Pero hindi natin alam kung masusustain yan sa second quarter given the fact na nagsabi siya na hindi siya tatakbo.
Gusto ko ring malaman, Prof, 'no, ano yung epekto ni Amy Marcos dito kay Sara Duterte? Wala ba siyang karagdagan, kumbaga tulong o push, o baka nahahatak pa siya? Or on the other hand, most of this is the doing of, Sara Duterte? I think it's mostly the doing of the VP Sara Duterte kasi for 1 year ho napaka-competitive ng tandem na to. Although meron din competitive na tandem which is uh, uh, Sara Duterte, Robin Padilla. But more or less no, ito consistently tops all the tandems na pitted against them. So why? Because I think if you have a situation na kailangan ng baluarte, ang weakness ni VP Sara talaga, Christian, na kanyang kilosan is NCR and Balance Luzon. So nakakatulong doon si Senator Marcos kasi may baluarte sila sa taas. And makikita rin namin doon sa granular data yun eh. Pero pag sinama mo ng Tulfo yung kabila, Robredo Tulfo, lalong lumalakas, lalong nagko-consolidate yung Balance Luzon and NCR dun sa Duterte opposition na nabubuo na ngayon. So lalong lumalakas kasi may in our last survey nakita niyo naman, di ba? One-on-one. Ayaw ko na ano, tatatandaan niyo pa yun. Nag-one-on-one tayong survey, March 19 to 25. Leni Robredo versus Sara Duterte. Ang gap na lang is less than what? 8 to 11 points eh. So, kung ano yung weakness ni VP Robredo, na sa na natutulungan siya ng isang katandem na Tulfo lalo na sa Visayas kasi doon talaga ang weakness ni VP Robredo, doon rin naman ang strength ng Duterte ng kilusan ng Duterte which is Mindanao and Central Visayas. Consistent pa rin sila hanggang ngayon. Oo. So in short, malaking tulong ng Tulfo brand dito kay Leni Robredo to bridge the gap doon sa areas kung talagang Yes. malakas yung mga Duterte, in particular yung Visayas. Pero pag pinag-usapan natin yung Mindanao, talagang runaway winner dito si Sara Duterte. Consistent po, 86 consistent. versus 5%. Yeah, oo. Interesting yung findings, no? Kahit na nationally, ang lamang lang naman 44-40, 4 percentage points. Pero pag tingnan mo yung regional breakdown, yung NCR ho, Robredo Tulfo 61%, Duterte Marcos 23% lang. So nagma-max out na halos yung pag ito yung tandem, nagma-max out na talaga yung NCR for Robredo Tulfo. Yung undecided 15% na lang. So yung difference, Christian, is 38 percentage points ang difference. So overwhelming talagang NCR is pro, kung ito mangyari, hypothetical, Robredo Tulfo. So sa balance Luzon naman, Robredo Tulfo 57%, Duterte Marcos 23%. Ang margin ay 34 percentage points ang difference. So ito ang pinakamalaking numerical advantage ng Tulfo Robredo tandem or Robredo Tulfo tandem. And sa Visayas, may lamang ng konti, 8 percentage points. So Robredo Tulfo 48%, Duterte Marcos 40%. So yun ang medyo doon ang battleground, Christian, kasi meron pa natitirang 13% na undecided. Doon din sa Balance Luzon nagiging battleground dahil ang daming botante dito. Kahit natambak na yung Duterte Marcos, meron pa silang undecided na 20%. So sa Mindanao, klarong-klaro naman, Duterte Marcos 86%, Robredo Tulfo 5%. So talagang napakalaki. Okay. Yung yung isang Tulfo name na talaga nag-emerge din, would you also consider that in the future, or did you also consider that yung Leni Robredo, Erwin Tulfo? Yes, we're going to consider that in the future. Pero yun nga, competitive rin yung Erwin Tulfo eh. So kasi yung Tulfo brand medyo yung Tulfo kasi brand na siya eh. So medyo kilala na siya all over the country. Mas popular lang ng bahagya si Raffy Tulfo kay Erwin Tulfo for now. Pero pagka isa lang Tulfo sa listahan, mukhang nagko-consolidate lahat ng boto doon eh. So yung pag dalawa yan, I'm saying yung survey data namin, dalawa kasi yung pangalan eh. Erwin Tulfo, Raffy Tulfo. So nagagawan yan sa preference eh. Pero pag nag-run kami na survey na Erwin Tulfo lang, competitive rin po. Pero may lamang ho na mas malaki ho yung lamang na konti ng sa Duterte
Marcos for now. So ano yung lamang? Siguro mga 10 percentage points yung lamang. So medyo malaki rin. And so yun yung difference for now for now. Okay. Pero syempre ang context ito, hypothetical ano to, no? Yeah. Tandem. At Yeah. assuming na sila yung talagang tatakbo lang. Hindi naman yan Yes. ang mangyayari, di ba? Definitely merong ibang tatakbo for president. Yeah. Pero it depends kung gaano kalakas yung kandidato na yon. So, Yes. meron ba kayong parating na survey na gano'n? For instance, may tatakbo pa isang kandidato na hindi naman kasi lakas siguro ni Robredo o Sara Duterte, pero enough, let's say, to eat away votes from, let's say, Robredo or Sara Duterte. Okay, so if you're saying kung meron kaming study on tatlo at least na tandem, sa lahat ng amin hypothetical na 3 tandem contest, laging panalo ho ang Duterte Marcos. Wala pa hong lahat. Talaga? Kahit ngayon po, basta tatlo ho yung tumakbo na tandems, lamang ho talaga yung Sara. Marcos Duterte. Duterte Marcos. Kasi yun nga, may baluarte sila eh. Yeah. So yun lang naman. So, ibig sabihin, malakas sila sa ano Christian, malakas sila sa Class E, sobrang lakas. Sobrang lakas sa Class E. Dito 51% eh. Consistent siya sa lahat. So ibig sabihin kung meron tatakbong pangatlo, ang mapupunta sa disadvantage yung Leni Robredo. Yes. Yun ang lumalabas. Sa ngayon. Pero hindi natin alam kasi effect ng second quarter, ang laki ng impact nitong impeachment na to eh. And kung matuloy yung trial. lalo pang baka suddenly magiging viable yung three tandem, no? So pero we don't know eh. We don't know. Pero right now, it seems from our simulations from last year, it's very clear if there are 3 or even 4 tandems, wala, the opposition against Duterte will lose.